alam ko, inaantay nyo na yung bike check na ito. So tara, i-bike check na natin. Lately, nakikita nyo naman, lalo na yung mga masugid nating tagapanood, na meron tayong gravel bike on our possession, which is itong GT Grade Alloy Sport, na pinahiram sa atin ng RD Cycles. Maraming salamat RD Cycles sa pagpapahiram ng gravel bike na ito. Uulitin ko, pinahiram lang ito at hindi ito akin. Pero, ang ganda ng bike na to. Kahit sinong tropa na makakita, nagagandahan. Ang ganda nito. Iba talaga eh. So halos araw-araw kong ginagamit to ngayon. Sinusulit ko talagang bawat sandali. Palayain ang pusong hindi mapigil. Kahit sandali. Ay, kanta pala yon. Ang sinasabi ko, sinusulit ko yung moment na nasa akin siya kasi susoli ko din eh. Anyway, iba-bike check na natin siya ngayon. Tignan natin ang specs at bakit gandang-ganda kami dito. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Itong GT Grade Alloy Sport, ito yung pinaka-affordable gravel bike ni GT na available sa RD Cycles. Meron pa kasi yung isa yung Alloy Comp naman. Mas mahal yun kasi mas mahal yung mga components na nakalagay. Itong Alloy Sport, mas mura ng konti yung mga components na makikita nyo rin naman mamaya. I-check natin yan. Available sa 4 na sizes, extra small, small, medium, at large. Extra small yung nandito sa atin. May dalawang kulay kang pwedeng pagpilian. Yung wet gray at itong nasa atin, yung forest green. Ang ganda nitong forest green na ito. Glossy na may metallic flakes. Napakaganda in person. Hindi mabigyang justice sa video, pero in person, ang ganda niyan. Super premium looking. Napakaganda niyan. Decals, may GT sa down tube. Yan yung throwback logo nila. Sa head tube, may ganyan din. Sa top tube, may decal na grade at yung nakasulat na triple triangle design. Pretty much, yan lang yung decals. Aside dun sa mga maliliit na random stickers. Yun lang ang pinaka-design niya. Para sa minimalist na tulad ko, pasok sa bangayan. At nakita nyo naman, triple triangle design, meaning floating seat stay. Halos lahat naman ng mga modern GT bikes ngayon ay ganyan na. Yung pinaka-head tube ng frame ay tapered, standard naman yan sa mga modern bikes ngayon. So, kung magpapalit ka ng fork, madali na lang. FSA yung brand ng headset, so magandang brand yan, subok na yan. Pinaka-cable routing, magkabila yan sa down tube, tapos lalabas sa ilalim. Then, external cabling na yung brakes at shifter na dumadaan sa ilalim ng chainstay. Ang isa sa pinaka nagustuhan ko sa bike na ito, internal dropper post ready na siya. Yung OG subscribers ko, alam nila na ang paborito kong upgrade or pyesa ay dropper post. So, kung pwede kong lagyan ng dropper post lahat ng bike ko, gagawin ko yun. Kaso itong GT Grade, 27.2 yung seat tube diameter niya. So, medyo mahirap hanapan ng dropper post. Though meron naman. Pero, hindi lang siya sing common na mga ibang sizes. Pero meron. Yung seat post na nakakabit ngayon ay normal na GT na gawa sa aluminum. Hub spacing ito ay 142 through axle na yan. At yung fork, through axle na rin na 100/12 hub spacing. Carbon itong fork na ito. Carbon, Lodi! So ito yung isa sa nagpagaan ng bike na to. Minsan nga, pag inaangat ko yung harapan ng bike, nagugulat ako. Ang gaan eh. So full carbon yan, pati steerer. Speaking of steerer, marami pang spacers na nakalagay dyan. So may adjustment ka pa kung gusto mong magbaba ng stem. Meron ding mga provision itong fork na ito para pwede kang maglagay ng bottle cage or racks. Meron din pala itong kabitan ng fender sa likod. Suspension fork compatible din ito. So, kung papalitan mo yung fork at maglalagay ka ng suspension na may 30mm yung travel, pwedeng pwede. May mga rack provisions din ang bike dito sa chainstay at malapit sa dropout. Sa down tube, may bottle cage na pang oversize to. Kaya tatlo yan. Or pwede mong piliin kung saan mo ipoposisyon yung bottle cage mo. Meron din sa taas ng top tube. So pwede kang maglagay ng bottle cage dyan or mga accessory siguro na sakto dyan. Meron ding provision for fenders dyan sa ilalim pag gusto mong magkabit. Flat mount yung brake mounting, harap likod yan. May chainstay protector din na parang sticker na transparent so hindi mo na kailangan maglagay. Bottom bracket niya, threaded, buti naman. Mas okay talagang threaded kumpara sa mga press fit in terms of maintenance. Mas madali kasing i-maintain yung mga threaded lalo na kung naka-outboard ka na. At
mas mura yung bottom bracket. Speaking of bottom bracket, naka-square taper pa ito na may cranks na Pro Wheel Charm na may 40T na narrow wide steel chainring. At kita nyo naman na naka 1x lang ito kasi ang gamit itong drivetrain ay 1x10 speed na Microshift Advent X na may clutch. Pag 1x ka at naka-gravel bike, yung clutch na yan is a must. In fairness naman sa Microshift na to, maganda yung shifting, smooth naman, maayos ang pagpalit ng gears. Yung pinaka-drivetrain pala ay gumagamit ng KMC chain. Isa na to sa magandang third-party chain na nagamit ko. Mas hindi kinakalawang kumpara sa mga bigger brands. Shimano. Balik tayo sa Microshift. Yung pinaka-brifters ng bike, itong mga to, kaya tinawag na brifters yan kasi brake levers at shifter na pinagsama. Kaya brifters. Hindi STI. Kasi yung STI is cool yun. Charot! Yung STI, Shimano lang yun. STI means Shimano Total Integration. So pag hindi Shimano tulad nito, hindi yun STI. General term is brifters. Itong mga brifters, kumpara sa ibang nasubukan ko, ang lambot nitong pigain. Kahit hindi ito hydraulic, ang lambot niyang pigain eh. Hindi ito parang Claris na kailangan mo maging tuguro at gumamit ng 100% lakas para lang pigain yung levers. Nung ginamit ko nga to, nagulat ako kasi in-expect ko matigas kasi mechanical. Pero hindi. Ang lambot pigain. So panalo to. Okay, punta tayo sa shifter part ng brifters. So may dalawang levers yan, yung downshift at yung upshift. Madaling gamitin. Sa kabilang lever, syempre, walang shifter doon. Kasi 1x lang ang drivetrain na ito. Anyway, baka may magtanong, pwede bang gawing 2x ang bike? Oo, pwede kasi may provision naman for downpull FD. Kaso syempre, palit ka ng buong drivetrain nun kasi yung levers nitong Microshift pang 1x lang. Unless makakita ka ng levers na pwede sa 2x. Anyway, gusto nyo ba ng full review nitong Microshift Advent X? Comment mo lang sa baba kung gusto mo. At pag marami-rami kayo nag-comment, gawan natin ang hiwalay na video sa future. Kaya, subscribe ka na rin kung hindi pa. Punta tayo sa brakes. Yung pinaka-caliper nitong GT Grade Sport ay ProMax DSK 330. Mechanical caliper na may 160mm rotors. Harap-likod yan. Single piston lang ito, so isa lang yung gumagalaw na piston sa loob ng caliper. Sa experience ko naman, nahihinto naman ako nito. Nag-i-skid pa nga ako dyan kasi nalalak niya yung tires pag talagang tinodo ko yung pagpreno. So kahit single piston lang yan, okay yung ProMax DSK 330 na to. Parang iPhone no? ProMax. Punta tayo sa wheelset. Yung pinaka-hubs nito ay Formula brand. 12x100 yung harap at 12x142 yung likod. 6 bolts rotor mounting yan na may 28 holes. Yung pinaka-rims ay WTB ST123 TCS 2.0 28 holes. Ang haba! Pero tubeless ready na yan. So kung balak mong i-tubeless setup itong bike, no problemo. Yung pinaka-tires niya ay WTB din na Riddler 700x37C, harap-likod yan. Yung tread pattern niya may maliliit na knobs pa rin. So kahit papaano, kapit pa rin yan. Pang gravel naman kasi talaga to. Seat clamp niya ay bolt type. ProMax din yung brand. Saddle niya GT Pavement na may steel na rails. Okay lang naman yung saddle. Hindi lang hulma sa puwet ko. Pero iba-iba kasi talaga ang puwet ng tao. So it's up to you kung okay sa'yo yan or magpapalit ka. Yung pinaka bar tape niya ay Velo Cork na 3mm. Okay naman yung bar tape, malambot naman at makapit sa kamay. Yung drop bars nito ay GT Drop Tune RS. Aluminum to na may 10-degree flare. Nothing fancy. Nasa 430 yung length ng bars sa pagsukat ko. Yung pinaka-stem, GT na 3D Forge SL. Aluminum din to na may 31.8 clamping. Yung pinaka-length nito nasa 90. Wala sa documentation nila kung ilang degrees yung positive-negative nito. Pero meron eh. Hindi ko lang alam kung ilang degree yan. Pero dahil mahaba yan, pansamantalang pinalitan ko muna yan ng mas maiksing stem. Mga nasa 45mm yung pinalit ko para mas komportable. Ang haba kasi talaga sa akin nung 90. Yung pinaka-weight ng buong bike nasa 10.4 kilograms. Magaan yan para sa aluminum na bike. Kung magpapalit ka pa ng mga mas mahal na mga pyesa or components, pwede pang bumaba yan. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Anyway, itong GT Grade
Available ito sa RD Cycles. Pwede mong puntahan yung website nila. Maglalagay ako ng link sa baba. At pag nilagay mo yung Forever Bike Noob na discount code sa checkout, may 500 peso off ka pa pag bibili ka ng bike na ito. Or pwede ka namang pumunta sa store nila. Meron yan sa Libis, sa Timog, at saka sa Marikina. Pwede kang magtanong doon sa mga available sizes kung anong meron sila. So gagamitin natin tong bike na ito. Tatry ko maka-long ride gamit to kasama yung mga tropa natin. Alam ko limited yung time natin sa bike pero susulitin natin yan. So abangan nyo na lang sa ride yung magiging review ko kasi binabanggit ko naman sa ride kung ano yung mga nararamdaman ko sa mismong ride na yun eh. Kaya malalaman nyo kung ano talaga yung experience ko sa paggamit ng bike na to. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling Bike Noob Babang Buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!